Romel. Good morning, paring Raymond. Medyo tuloy-tuloy yung mga ulan-ulan at pag-ambon kaya medyo nakararamdam tayo ng konting pagbaba na ng temperatura Kaya nga, sa labas. idineklara na ng pag-asa ang panahon ng tag-ulan. Oo, pero kung gaano naman pababa ang temperatura natin Oo. sa kabilang bangir ay mainit pa rin. Ayan. Lalong umiinit actually. Yung sa mga usapin ng kung ano man ang kinakaharap ng ating bansa sa ngayon, lalong-lalo na yung bangayan sa Senado at yung paglabas nung, ito, bigyang diin natin yung panawagan. Baka meron ba tayo yung art card dyan ng, ng Armed Forces of the Philippines? Yung apela nila na wag tawaging ex-Marines, yung 18. At sa halip, ang tawagin lang daw sa kanila ay, teka, hanapin ko lang. Ito yata yun. Yan. bagmen, di ba? Yun ang attribution ng iba Bagmen. Bagmen or security aid ni dating Congressman Zaldico. Ang tawag sa kanila dapat ay wag na daw tawaging ex-Marines o Marines. You simply refer to them as witnesses, affiants, or Resource person. Pwede former siguro, staff or bodyguards. Ayan. Yun ang kanilang panawagan. Dahil lang ito ay galing kay Colonel Cerces Trinidad, ang Chief ng Public Affairs Office. Ang nagsasabi po niyan ay AFP hindi po kami. AFP, ipakita nga yung TV. Ba't di? Baka kasi sabihin na naman yan. Ayan dinadownplay nyo masyado yung 18 kasi bagmen. yun ang laging Zaldico. Yun ang nakasanayan Hindi, tsaka yun ang laging diniin-diin ni na dating Congressman Mike Defensor na yung pagiging ex-Marines daw nila. Kasi ang paliwanag ko dito ay doon sa 18, 4 doon ay hindi naman talaga sundalo. At yung 14 na natitira, hindi naman lahat Marines. At doon sa karamihan daw dito sa 14 ay dishonorably discharged. Ibig sabihin, alam mo na inalis sa pwesto dahil sa kanilang record. Hindi maganda ang record. Alam mo na kapag dishonorably discharged ka, ibig sabihin, separated from the service na hindi maganda ang record mo. Kaya nga dishonorably, di ba? Dishonorably discharged. Ibig sabihin... lalong sasakit parang Raymond ang tenga ng AFP kapag narinig nila yung pahayag ng isang senador na pinakikinggan niya raw ang salaysay ng mga bayani. Ayan, medyo maiirital talaga ang AFP pagka ganyan, hindi ba? Ayaw nga patawag na ex-Marines yung pang terminology na bayani. Ayan, kaya nga kanina may nag-comment doon sa ating balitaan kanina na sabi ko kasi ang sabi ni Kong Mike Defensor, magpapaalam pa daw sila kay Senator Alan Cayetano kung dadalo pa sila sa Lunes. Ganun ba? Sabi ko, bakit hindi na lang dumalo? With or without the permission of or consent. Ni Numan, di ba? Kasi yun ang hinahanap ninyo yung gusto nyong lumabas ang katotohanan. Yes. Dapat, kahit na anong forum pa yan. Kasi kung talagang totoo yung sinasabi mo, paninindigan nyo yan. Sabi nga nila ng mga sinaunang magagaling sa pagtatalumpati, kahit padalhin mo ako sa Plaza Miranda, kayang-kaya kong idepensa. Kahit harangin mo ako ng sibat, pupunta ako. Wala kong uurungan. Yan. Hindi yung dito, open kayo, talagang makipagbalyahan pa kayo para umakyat ng Senado. Pero pag iimbitahan ka nung kabila, tika, paalam muna dito kay boss. Boss, pwede pa kami dito. Lalo na, di ba? Walang ganun. Aminin natin sa hindi, marami ang nagdududa. So para maibsan yung mga pagdududa,
they might as well attend the hearing on Monday. At saka dito sa panig na to, nandun yung sila Senador Tito Soto, Senador Erwin Tulfo, na yung kanilang inaakusahan. Na pinangalanan nila dito sa kabila. Bakit dito? Ngayon napapatawag ka, pupunta mo para sabihin mo, sir, nag-deliver ako sa'yo. Yun. Di ba? Ganun yun eh. Kaya para balanse, parang Raymond. Tsaka mawawala lahat ng duda. Yes. Na talagang yung sinasabi ninyo ay totoo. At kaya nyong panindigan. Kaya nyong, kumbaga, sa inaakusahan, kaya nyong tumingin ng mata sa mata. Ayan. Hindi yung... At pagka ganyan yung ginawa nyo, maraming sasaludo sa inyo. Di ba? At saka baka makatotoong tawagin talaga kayong bayani. Kapag ganon. Pero parang Raymond, mamagin ko lang. Talaga mapagbiro ang tadhana eh. Biro mo yung nagsalita na sila raw ay mga bayani. Kasama siya dun sa sa listahan. Na deliveran daw nung maleta. Biro mo yan. Pero hindi naman siya nabanggit sa isa pa senador. Ayun na nga ay medyo masalimot kasi hindi kung minsan kasi paring Romel kakaiba yung nangyari nung Huwebes eh. Kaya sabi nga nung ibang senador ay hindi naman yan hearing. Mahabang forum na news conference lang yan. Sabi nila kasi ang daming mga sablay hindi natin sila inuusgan. Halimbawa, parang Raymond, hindi sila umattend. Ano magiging repercussion? Halimbawa, hindi sila umattend. Iko-contempt sila. Pag hindi sila nagpunta. O hihingan sila ng paliwanag. Why will not be cited in contempt? Bakit hindi kayo dumadalo? So mabuti dumalo sila. Kasi wala, parang Romel, sorry pero kahit sabihin nyo may bias. Pero hindi sa simpleng tingin pa lang. Dito sa kaso ni Senator Tito Soto, tingnan mo. Sabi nag-deliver daw ng mga pera, maleta dyan sa Baclaran, yung opisina niya. Meron naman talaga opisina dyan si Tito Sen. Between 2022 to 2025, hindi siya senador. Yun yung putok ng flood control. Ba't ka magdi-deliver ng pera sa hindi naman senador? Anong kinalaman niya? Diba? Pangalawa, may binanggit silang pangalan na tumanggap daw a certain Mark na executive assistant daw ni dating Senate President Tito Soto. Totoo. Meron talaga siyang Mark. Kaso, ang problema... Ito, sumalangit nawa. Pasensya ho doon sa pamilya dahil hindi naman to galing sa amin yung pagbanggit ng pangalan. Galing doon sa mga nag-testify. Awa na, siya ho ay sumakabilang buhay 2015 pa. Paano nangyari yun? So, paano? Baka naman ay kakatwira naman yung kabila. Baka naman merong iba pang pangalan na Mark. Well, diba? Pero, ayun na nga, yung mga ganong simpleng simpleng defect. Matitest mo agad ng credibility ng kahit sinong nagsasalita. Huwag na natin yung huwag na nating banggitin yung itong mga labinggulo. Kahit sinong testigo, di ba? Na kapag yung mga simpleng defect, di ba binanggit uli yung pangalan ni ngayon Congresswoman De Lima? Laila, si Laila. Si Kong Laila. Paano mo matidiliribiran ng pera yon? Nakakulong siya. Na siya ay nakakulong nung panahon na yon. Ano yun? Saan dineliver daw ba? Dalawa ka na. Di ba? Nakakadalawa ka na. Ano naman ang magiging, kumbaga, bentahe? Bakit mo bibigyan yung isa nakakulong? Kaya nga. Ano? May isa pa. Yung pare. Yung may isa, si Father Flavie. Di ba? Si Father Flavie, diniliberan din daw sa isang simbahan somewhere. Nung tinignan, yung lugar na binabanggit, wala doon. Wala namang simbahan. Bahay. Yung meron doon. Saka hindi naman konektado kay Father Flavie. At saka ano mo naman nung mapapala nila? So, three strike ka na. Doon pa lang, makikita mo na, sabi nga natin, yung delivery ng pera, wala tayong pag-uusapan doon. Granted na talagang nagkaroon eh. Kasi totoo namang laki ng pera ang nawala eh. Nagkaroon talaga. Pero yung detalya, dapat kasi, pag nagkwento, kasi paring Romel, di ba, yung eto pa, yung kay Bongbong Marcos at
hindi pa siya presidente noon. At kay Kong Sandro Marcos. Panahon ng kampanya. Hindi, presidente na nga pala siya. Sabi, diniliver daw sa Ilocos. Nung unang statement ng testigo, gabi ho, dumating kami doon ni Congressman Saldico. Gabi ang nagtatanong, Senator Amy. Siya mismo. Siya mismo. Nagpakita sila ng picture. Ang liwanag. Paano naging gabi ang napakaliwanag na ibig sabihin, may oras, may araw pa. Ay, hindi pala gabi, hapon pala. Laban bawi. Sabi namin, alin ba talaga ang totoo? Kaya nga Naka-4 na strike ka na. At saka mahirap bang may distinguish yung gabi at hapon? Ay, paring Romel, ang tagal na natin sa hanap buhay na ito. Kung ang tao ay nagsasabi ng totoo, bali-baligtarin mo man, araw, gabi, madaling araw, tanghali o anuman, kung ano ang sinabi, yun at yun pa rin. May kahit na walang, 'di ba? Siyempre sa pagharap kasi sa hearing kailangan may abogado kahit sa korte man o sa anumang investigasyon, kailangan mo ng karapatan ng isang tao ang may abogado. Kapag ikaw ay nagsasabi ng totoo, paring Romel, kahit wala kang abogado kasi so needless to say, paring Raymond, maraming inconsistency sa mga simpleng detalye. Sa mga simpleng detalye yung na maari nilang na maaring makaapekto at the same time maari nilang maipaliwanag yung kanilang panig kung sila ay dadalo sa isang formal investigation. Kasi ito balikan natin paalala lang yung nangyari kasing supposedly ay hearing nung Huwebes wala hong recording ang Senado. Bakit? Wala doon yung committee secretariat. So unofficial. Sabi ng iba, talagang hindi yun hearing kasi nga walang recording. Kasi 'di ba may ano yan dapat merong stenographer, lahat. Merong minutes of meeting. Yung minutes, kompleto dapat yan. Wala. Yun ang isa sa mga problema diyan. So, yun, mga simpleng detalyeng hindi yun na kung mailagay sa tamang pagkakataon, baka mas marami pang makumbinsi na maniwala sa inyo dahil totoo naman nagkaroon ng kalokohan doon sa pondo ng para sa flood control. Totoo yun. At may mga talagang individual na sangkot dyan. Mapa congressman, mapa senador, mapa executive, talagang ano man, kung sino man. Ang problema nga natin is yung ebidensya na talagang totoong kayo mismo ang paano natin ma-establish yung matibay na ebidensya. Dapat lang talagang silang managot. Lahat sila. Yes. Lahat sila dapat managot. Ang sisti nga lang is yung pamamaraan. Bakit? Yung mga hindi nyo supposedly kakampi. Wala doon sa listahan ng mga sinasabing tumanggap ng maleta. Yung mga hindi nga nila kakampi yun ang priority. Pero sa kabila, yung mga kakampi nila dati nandun yung mga pangalan, hindi na nila binabanggit lately. At saka makita mo naman, paano mo naman sa ito paring Romel paano naging priority na bigyan ng pera yung mga aktivistang makabayan pagdating sa flood control? Bakit sila naging priority? Ang gandang tingnan yun Ang gandang at saka tingnan. kung makikita mo paring Raymond, yung listahan, makikita mo yung common denominator puro alam niyo na yung kung ano. Ang common denominator puro critic ng dating administrasyon. Yun ang kanilang common denominator. Kahit isa-isahin nyo. Bakit si Father Flavi ay kanilang binigyang din? Si Father Flavi po ang nag-aalaga doon sa pamilya ng mga biktima, supposedly ay biktima ng extrajudicial killing. Hawak niya ang beat. Hawak niya ang listahan ng sinasabi doon sa kanya, may git 6,000 names, paring Romel. Yung hawak niya, yun ang kanilang, may contact sila, tinutulungan, kaya sila nakamonitor sa hearing sa ICC. So yun ang papel ni Father Flavi. Kaya magugulat ka na one after the other, binabanggit na diniliberan daw nila ng pera. Isa pa sa aktibong kritiko ng mga Duterte, si dating Senador Trillanes,
Yan. Pilit talaga nilang na yun daw maletang ibinigay kay dating Senador Trillanes para daw yun sa ICC. Ayun. Naku, ang hirap patunayan niya. Hindi, tsaka dun sa ICC, hindi, ito pa. Merong isa doon, yung isang malaking mama, sabi niya, meron daw silang, kinausap daw sila para hindi lumabas. Sinong kumausap sa inyo? Sabi nung isang senador na mahusay daw, na magaling daw. Mahusay. Kaya pag hindi nilabas sa media yung kanyang sinasabi, bayaran kasi kayo. Yan, ganon. Ganon. Anyway, sabi niya, sinong kumausap sa inyo para hindi lumabas? Si dating Chief of Staff Nick Torrijos. Ha? Sino? Bago yata ang attribution yun dating Raymond, Chief of Staff Nick Torrijos. Baka naman nagkamali lang, paring Raymond. Paring Romel, kung ikaw ay totoong sundalo, alam mo ang pagkakaiba ng AFP Chief of Staff at PNP Chief at Chief ng Philippine National Police. Kahit pa isang taon ka pa lang sa serbisyo, alam mo na kung sino ang Chief of Staff at ang Chief ng Philippine National Police. Ang laki ho. Sabi nga natin, worlds apart yan. Pag ikaw ay uniform serviceman, papakilala kang sundalo, hindi mo kilala kung sino yung Chief of Staff mo o kaharap mo. Sablay. Bakit? Ang Chief of Staff ho, sundalo. Ang PNP Chief, Police. Saan ba si dating, ngayon, nasa MMDA, di ba, si General Nick Torre? Saan ba si Nick Torre dati? Sa PNP. Paano siya tatawaging Chief of Staff ng isang sundalo? Di ba? Ito yung mga simpleng detalye na tayo, kaya nagtinginan kami agad nung sinabi niyang si Chief of Staff Torre. Hindi naman na ipinursige na dapat yung mga ganon. Ngayon, connect the dots, paring Raymond. Bakit si General Torre? Si General Nick Torre ang nagpa-aresto o ang umaresto kay Pastor Apollo Kibuloy. Number one. Number 2, si Nick Torre ang nanguna sa pag-aresto kay dating Pangulong Duterte para maipadala sa dahig. Ayun na. Di ba? So kaya aywan ko kung siguro medyo reviewin nila yung mga details. Kasi mayroon namang mga video recording yan. Ito tong masaklap, paring Romel. Bago matapos matapos na yung pagdinig, kasi sarado yung Senate gate May bidyong pinadala galing sa labas na may isang congressman na nagpupumilit pumasok. Nagtatakbo. Medyo may edad na pero talagang nagmamadali makapasok ng Senado. Ang tinutukoy mo yung kinatawan ng Palawan. Ayun, nung si Congressman Alvarez. Sabi naman, sino yung congressman? Si Congressman Pipito Alvarez. So diretso. Siyempre, kilala naman niya si Congressman dating Congressman si Senador Marcoleta. Nag-speaker din si Senador Alan. Di kilala. Pasok. Nagpe-press conference pa nga sila doon sa loob ng plenary. Pumasok. Pinayagan ding magsalita. Paano? Sabi niya, asan yung mga... Kaso bigla nawala yung mga supposed to be. Dapat niyang Ikukompronta. Pati si kong Mike Defensor, nawala din. Hindi, pero in fairness naman, natapos na kasi. So, kailangan na nilang lumabas. Nagsalita. Anong sabi ni Congressman Pipito Alvarez? May video tayo dyan, RHTV. Anong sabi niya? Na, bakit naman ako nadamay dito? Sabi niya, I vehemently deny na meron akong tinanggap na maleta. Wala ba tayo dyan? Teka, para sabihin naman nila kay kwentong barbero tayo dito. Meron dyan, nandyan si... ito. Ayan At saka for information, paring Raymond, gaano ba kayaman itong si Congressman Naku po. Alvarez na ito para tumanggap pa ng maleta? Kung minsan andyan RHTV pakisuyo nga yung kay Congressman Pipito Alvarez para lang proof of life natin na meron tayong
video na kinuha dyan sa plenary session nung dumating siya. Ang sabi niya, ang saklap na kwento doon, paring Romel, tinanong namin ba't kayo dinamay? Kasi sabi niya, wala naman akong utang kay Congressman Saldico. Wala din naman siyang utang sa akin. Ba't kami magtransaksyon ng maleta? Paano kayo nadamay dyan? Ayan, gusto niyo makita? Ito, sabi niya. Tinext daw siya ng isang doon sa office ni dating Congressman Mike Defensor. Kilala niya eh. Yung nag-text sa kanya. Kong, pwede mo bang i-endorse yung aming impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos? Kasi, di ba sabi niya, binola pa ako. Sabi nga ni Congressman Pipito Alvarez na your campaign against pasuyo yung video, RHTV. Maikli lang ang naging tugon ni Congressman Alvarez. Ay, pakinggan natin si Congressman. I vehemently deny that meron po ako natanggap. Wala akong utang si Saldico sa akin. Wala din akong utang sa kanya. At wala kaming transaksyon na maaari ko siyang bigyan o maaari niya ako bigyan ng pera. Umalis na si Atty. Rondain. Nausap ko siya noong isang araw. Pakiusap ko sa kanya, kumuha ka lang ng isang note kay Saldi, kung makausap mo siya, na wala si Saldi pera lang malita sa akin. Yan lang po, hindi ko sinasabi na hindi totoo yung mga sinasabi ng mga Marines, no? Ang akin lang na ako, wala akong tinanggap personally for me. Yun ho ang sabi ni wala na doon yung portion na na kasi medyo mahaba na pag yung sinabi niya na bakit anong dahilan. Kasi pinai-endorse nga siya doon sa impeachment. Nung tinanggihan niya, ayun, kasama siya sa tumanggap ng mga maleta. Nagkukumawag siyang pumunta ng Senado dahil sabi niya, hinahanapan ako ng pamilya ko ng maleta. Hinahanapan daw siya ng pamilya. Meron ka palang maletang tinanggap. Inasaan? Hinahanapan daw siya. Wala siya maipakita. Saka bilyonary yan si Congressman sabi ko, Alvarez. mukhang hindi background check yung mga sinasabit nila eh. Akala mo yung ganun, yung from all of a sudden lakas ka ng loob na haharap doon na sasabihin mo, wala akong tinanggap. Di ba? Kung talagang wala. Di ba? Ibig sabihin, sinabit lang yung pangalan niya doon para maging kasama siya sa listahan. Diyos ko po, yung mga taga-Palawan baka nangingiti na lang yung ating mga taga-pakinig dito. Yung mga makakakilala talaga kay Congressman Alvarez. Whether na pabor ka o hindi sa kanya, dyan siyempre may politika yan sa Palawan. Yes, Bago ho pumasok sa politika niyan, naku po, magtanong kayo sa mga taga-Palawan kung sino si Congressman Jose Alvarez. Pipito Alvarez. Boss Peter, magandang umaga sa iyo. Ito mga kaibigan mo dito, ewan ko. Bigla-bigla nasabit. Yun lang. Yun yung mga, ito yung mga inire-report out natin dahil personal kong nakaharap. Nakita natin yung mga nangyari. Hindi ho natin, yung nga, sinasabi natin, hindi natin sinasabi na hindi totoo. Tama naman si Congressman Alvarez eh. Hindi ko sinasabing hindi totoo yung sinasabi nung basta sa akin, wala akong tinanggap na maleta. Yun lang ang sinasabi niya. Paano nasama yung pangalan niya sa listahan? Sabi nga ni Congressman Alvarez hindi ko alam kung kanino nila dinala yung maleta na sinasabi nila. Basta ako, wala akong tinatanggap. Yun lang. Di ba? Wala minsan siguro, I'm sure na marami pang lalabas dyan. Kaya yun, medyo ayusin ng konti yung mga detalye. Yan. Para walang sablay. Walang sablay. Kung talagang may tinanggap, dapat lang maimbestigahan. Yun lang. Pero kung wala namang tinanggap at hindi kasali sa listahan, hindi nyo lang kaanib sa grupo nyo, idadamay, ibang usapan na yan. Usapan yun. Kailangan medyo matibay-tibay ang detalye mo para pag tinanong ka, kaya mong panindigan. Yun lang naman tayo. Kasi para hindi tayo, tapos may isang senador nagsasalita, pag hindi mo inilabas yung sinasabi niya, bayaran ka. Ayan. Naku po, ang saklap ng... Simple lang, ang katwiran kasi ni Senador Rodante Marcoleta, paring Romel, meron daw isang forum, 45 minutes siyang nagsalita.
dumating si Senador Chis Escudero, mga 3-5 minuto lang nagsalita. Nung lumabas daw yung storya sa dyaryo, wala siya. Si Chis Escudero ang nasa istorya. So gusto niya, kasama siya sa istorya. Kaya dapat daw. Kaya ang thinking niya, nagkabayaran. Yun lang. Yun lang. Ay di ba sinigundahan pa yan ni Senator Alan Peter Cayetano? Di ba minumuestra niya pa yung bakit yung ganitong dyaryo ito yung nakalagay. Mga larawan. May storya. Alam niyo po, sa isang institusyon, sa dyaryo, sa radyo, sa TV, meron pong tinatawag na editorial judgment. May prerogative ang editor kung ano ang ilalagay. Kung ano ang headline, kung ano ang anong nasa loob ng dyaryo. Sa radyo. At yan po, hindi nyo pwede pangimasukan yan. Kaya nga, editorial judgment Doon lang, balikan natin yung nagsalita ng 45 minutes kontra sa 5 minutes. Ibig sabihin, sabi nga nung mga kasamahan natin dyan, kahit ba isang araw ka nagsasalita, kung walang laman yung sinasabi mo, bakit naman pipick upin ng media yan? Ba't ka naman ilalabas? Ganun lang ho yun, kasimple. At huwag kang magdadamdam na porket yung kabilang katabi mo ang pinangalanang sa storya, binigyan ng attribution, binigyan ng attention. Siya yung laman. Sabihin na natin, siya ang bida. Siya ang bida at wala ka sa eksena, kahit ang haba-haba ng papel mo, wala kang magagawa. Ibig sabihin, suriin mo yung pinagsasabi mo. Suriin mo yung sinasabi mo kung totoo ba o hindi. Para sabihin mo na bias o may nagbayad o ano. Ang sweeping statement kasi, paring Romel, kaya kami nag-usap-usap, naglabas kami ng statement, and pasalamatan din natin si Kuya Boying Abasola ng National Press Club. At sumuporta sila, at even yung iba nating makasamaan sa hanap buhay, dahil napaka-sweeping yung statement na asip lahat ng tingin nyo sa mga mamayag bayaran. Diba? Palibasa statement nyo kaya nga ang sabi ng mga kasama namin, sino bang may kaso? Di ba? Sino bang iniimbestigahan na umamin na tumanggap ng pera? Di ba? Yung mga ganun Kaya tuloy naglalabasan ng nagsorry naman siya doon sa huli. Kaya lang damage has been done. Hindi. Tsaka paring Romel, alam mo yung magsosorry na dalawang bagay lang yan Alam mo yung nagsorry na galing sa time team, yung paghingi ng dispensa. Pero kung yung may nagsorry naman na Shuni, kaysa yung yun lang. Kumbaga, ang pakiramdam natin, hindi bukal sa loob. Iyon. Natumbok mo, paring Romel. Mga kaibigan, yung mga usapin na yan ay nasa atin kami nilalatag lang namin yung nakikita namin. Kung mag-akusa kayo ng bias, wala kayong magagawa. Pero, yung mga gumagawa ng kwento, ayusin ang kwento para may kwenta. Kumbaga, ayusin ang script. Para maayos ang flow ng istorya. Ganun lang yun, di ba? Kasi nga, pare-pareho tayo ng paniniwala na totoo namang nagkabulilyasuan sa pera. Totoo naman nagkaroon ng lagayan dyan Walang debate ron, totoo yun. At merong mga involved talaga na congressman, senador, opisyal ng gobyerno. Yung iba, medyo gumugulong na yung kaso. Yung iba, wala pa sa eksena. Waiting. At yun ang kailangan nating pagtibayin. Pero, kung ikaw naman ay magtuturo na kahit wala namang kinalaman dahil may nanunulsul sa'yo, malaking problema. Ang oras natin, 5:36 ng umaga. Tamang balita at talakayan sa Tambayan.